Good morning mga kasiman sa saka. Panibagong tayo ngayon. Mga tips and ideas. Konti lang to pero napaka-importante. Ngayon, pakita ko sa inyo yung aking mga probiotics para makita nyo legit. Buhay na buhay yung bakterya. Pasingawin natin. Ano na, grabe. Ay! Buto eh. Oh, nakikita nyo yun? Grabe. Parang nung sumasabog. Grabe ang Oh, pan. yan. Bakterya. Ibig sabihin yan, Ano, buhay na buhay yung bakterya. ano may bago Malakas. gama. Kasi lakas. Okay, Magkamali kayo ng ano niyan, ng bukas ng takip kagad, sasabugan talaga kayo. Gaya no, sobrang lakas yung ano niya, yung compress niya ng hangin kasi huminga kasi sila sa loob. Kaya yan yung legit, buhay na buhay yung good bacteria, yung ating probiotics. Yan yung masarap gamitin, halo painom sa mga manok. Ngayon ay magtimpla tayo para ipainom sa kanila. Ayan. Hindi ako nagpapawala nito sa aming backyard farm mga kasiman sa saka. Kasi hindi ako gumagamit ng antibiotics. Ito yung aking maintenance sa kanila. Kasi maliban sa makakatipid ka, sobrang healthy pa yung mga manok mo. Isipin mo, walang antibiotics na ginagamit. Healthy ang kanilang mga itlog. Yan, yung pangatawan, healthy. Yan, ititimpla natin yan sa sa tubig na itong tubig namin, pinasingaw to. Hindi to chlorinated mga kasiman sa saka ha. Hindi chlorinated. Kumbaga, nilagay muna namin sa tambakan ng 24 hours para makasingaw yung chlorine. At saka kinabukasan saka namin gagamitin. Kasi nasisira din yung mga manok dyan. Tiyan nila sa chlorine. Kaigit, basa, tae. Pero pag pasingaw na, may probiotics na nilagay, yun talagang puro matitigas. Yan, sa timpla ko ng probiotics dito sa aming backyard, ang gamit naming timpla ay isang kutsara lang sa 2 litrong tubig. Yan, minsan pagka tag-ulan, isang kutsara bawat litro. Pero ito ay maintenance lang namin para hindi talaga sila madapuan ng sakit. Yun. Kumbaga, ang isang waterer, 2 kutsara. Pero ang ginagawa namin, ayaw kong diretsuhin ng puno yung isang waterer ng 4 liters kasi 1 gallon yung waterer namin. Kasi yung manok, pag tumitingin sa tubig, parang nalulula. Parang tao lang ba, nalagyan mo ng inumin, parang nauumay. So matagal nilang maubos hanggang maabutan ng ilang oras, hindi na masyadong malakas yung probiotics na mainom nila. So ang ginagawa ko, ang practice namin sa aming backyard, hinati ko lang 2 liters lang para maubos sila kaagad. At pagkaubos, yun, nilalagyan ko na lang sila ng plain water. Naubos nila to mga bandang 11:00. Ganyan, ang ratio namin sa tubig, isang waterer, 10 manok. So, buong araw sana yung isang buong waterer, kaso hinahati ko para mabilis lang maubos yung probiotics. At saka pag naubos na, plain water na lang. Yan, pinasingaw pa rin na tubig. Yan, hindi ko ina-advise doon sa kanila na mag
painom ng chlorinated. Kasi nga, may chlorine, siyempre, buti kung tao yan, sira yung ano nila, tiyan. Imbis na mapaganda sa probiotics, mapasama pa. Saka mamatay yung good bacteria kasi may chlorine eh. Mamamatay siya. Hindi sila effective. Pagka ganyan na pinasingaw, yun, buhay na buhay sila nun. Yan. Tsaka dito sa akin lang, disclaimer lang po ha. Sa free range kasi, sa obserbahan ko, yung mga manok, ay kanya-kanya silang lugar na gusto talaga nila. Kasi kahit pa yung tubig na nilagay mo doon, imudmud mo na yung mukha niya, pupunta pa rin siya doon sa isang lugar na doon talaga siya iinom. Kaya ang ginagawa ko, medyo dinamihan ko yung bandang part na doon sila lagi umiinom. At saka yung lugar na parang petiks lang sila nainom, medyo konti doon. Para sabay sila maubos hanggang mga alas 11. Pag magdagdag ako, mag-harvest ako ng itlog. Dagdag ng plain water, sabay sila. Yan. Constant monitoring sa tubig mga kasiman sa saka kasi base sa aking experience, pag kamakulangan talaga sila sa tubig, hihina talaga ang pangingitlog. Kasi kung titingnan nyo, yung itlog, liquid yan. More on liquid. Paano sila makabuo ng liquid doon, kukunin sa kanilang katawan kung kulang sila sa tubig. Kayo na lang bahalang mag-isip nun. Kaya sa akin ang na-advise ko, tubig, tubig, tubig. Kung ating sumadahin sa about sa feeds at saka sa tubig, kung gaano kadami yung inintake nila na feeds, times 2 ang i-intake nila sa tubig. Mag times 3 pa yan, times 4 kung tag-init talaga. Kaya hindi lang basta feeds ang pinag-usapan dito mga kasipan sa saka, lalo na yung tubig at pinapainom sa kanila na probiotics. Yun, kung nakikita nyo, talagang umuusok yung bunganga ng lagayan namin ng probiotics.